So shout out nga pala kay Virgilio Rosario Jr. So meron kasi siyang comment ngayon lang 12 minutes ago. Time check 10:31 ng umaga. Today is Thursday, January 16. So sabi ni Virgilio is bali ang rason ba daw na nakapagpa-traffic sa Davao City is multi-cab or mga tricycle. The answer is no, hindi multi-cab, hindi rin mga tricycle, hindi rin jeep. Kasi ang jeep dito sa Davao ay napakakunti lang talaga, napakadalang, no? Bilang lang talaga sa daliri. O ulitin ko, ginawa ko na to countless times na magbilang, no, na mga sasakyan na dumadaan sa aking harapan. Like every 100 vehicles na dumadaan sa aking harapan is nasa 6, 7 hanggang 8 lamang ang mga jeepney na nakikita ko. Most of them ang nasa 80, nasa 90 is yung mga private cars, mga private vehicles. So in short say, maraming mayayaman sa Davao City, no? Maraming mga may afford, may kayang makabili ng sasakyan. Ibig sabihin, napakaraming mga naninirahan sa Davao na may mga sariling sasakyan, no? May sariling mga cars, may mga wheels talaga sila, like hindi nila kailangan sumakay ng mga jeep. So yun po yung rason, mga lang mga nanonood dyan na hindi taga Davao. Yun po yung rason, no, na napaka-traffic na ng Davao City. And so bale ano yung basis ko sa aking pagbibilang, no, ng maraming mayaman sa Davao City or yung may kaya na makabili, afford ng mga kahit second hand na mga sasakyan. Na magkano ba yung mga Mirage na second hand, like mga 300,000, di ba? Even sa nga may mga 200,000 plus daw na mabibili niyan, no? Ganun ka mura. So kung ikaw ay nasa mga middle income class ka dito sa Davao City, so pwede mo nang ma-afford 'yan, no? Pwede ka nang makautang or makapagbili cash. So dito sa Davao, maraming mayaman dito or may kaya. Meron kami dito ang basis ko dito is 5% point something, 5.6% lang yung dito, poverty incidence. Which is yun po yung talaga yung mga walang kakayahan makabili ng sasakyan. Sila yung para nakaranas talaga ng sitwasyon, no? Sila talaga yung nasa sitwasyon na halos hindi makabili ng pagkain nila, no? So poverty incidence, like below poverty, mga ganon. So siya, like 5%, no? Or sabihin natin 6%. So ibig sabihin ang population ng Davao City ngayon is nasa 1.9 million mahigit. So i-round up na lang ho natin into 2 million. So ngayon ang 2 million katao na naninirahan sa Davao City, dito man talaga yung legitimate man talaga na resided man talaga sila dito. I mean bona fide residents man talaga sila sa Davao City, or dito lang talaga sila nakatira dahil sa trabaho, dahil sa kailangan business. So nasa 2 million mahigit. Sabi ko ng 2 million na lang kasi nga ni-round up na natin yung 1.9 million plus katao dito. So ibig sabihin sa out of 2 million katao, ang dito 5%, 5.6 o 6%. So ibig sabihin every 1 million sa 6% ilan yun? 60,000 na katao. So 60,000 times, so that's 120,000. So ibig sabihin nasa 1.8 1,800,000 1,860,000. Tama ba? 100 basta 1,880,000 60,000. Basta 80,000. Basta ganun kadami yung may kaya dito. May trabaho, may sapat na kita, na afford bumili ng sasakyan. May kita naman talaga niya kapag kayo pumunta sa Davao. Kapag kayo mamasyal, masisilip ho ninyo yan, no? Maraming talaga dito, kotse, mga private cars, mga pick-up trucks. Marami dito, pick-up trucks, SUV, samot-sari. Ang kulang lang dito sa Davao City na hindi masyado natin nakikita is yung mga supercars. Dito tayo ngayon sa may Ateneo de Davao University, harap, no, sa may Rojas Avenue. Bali sasakay tayo ngayon ng taxi, papunta tayo somewhere, no? At yan na nga, itatopic natin yung about sa traffic dito sa Davao City. Siyempre taxi driver, sila talaga pinaka frontliner natin dito sa Davao. First hand, no? Araw-araw sila nasa kalsada. Sila talaga lagi yung nakaka-experience ng traffic congestion sa ating mga kalye. Mapa-peak hour man o hindi. Kasi tayo mga pasahero, lang tayo no? Mga pasahero, commuter,
sarili mang sasakyan o sa ano man, sa jeep, mga pampublikong transportation, ang ginagawa lang naman natin sumasakay tayo niyan every papasok sa trabaho pa uwi, no? Tapos kapag walang trabaho naman, minsan na di tayo lumalabas ng bahay. So sila talaga yung pinaka unang maka-experience, sila talaga yung pinaka legit no, na makapagsabi, testify kung kumusta na yung kung gaano ka-traffic ang Davao City compare sa mga nagdaang 5 taon o 10 taon. Yun nga lang, no, ang taxi driver natin dito sa Davao City, wala silang mapagbabasihan sa matinding traffic in comparison sa ibang city, mega city. Kasi hindi naman sila masyadong lumalabas, hindi naman sila gala, no? Hindi sila traveler sa ibang mga rehiyon sa Pilipinas. Kasi nga more on na talaga sila Davao City. Kung lumalabas man sila ng Davao City dahil nga sa trabaho, sa pagmamaneho, hanggang lang sila, no, Davao region. Kasi bawal na silang mamasada sa ibang rehiyon, like Cotabato, bawal sila doon, bawal sila sa Agusan. So hanggang Moncayo lang sila, Davao region, Davao de Oro. So yun lang, bali shout out ulit kay Virgilio. So hindi ho taxi dito, hindi ho mga pedicab, wala kang makikitang pedicab dito. Gabi meron, marami pedicab. Mga tricycle, gabi lang makikita yon dito. Tsaka yung mga padjak naman, yung mga gaya nito, yan, yung mga ganyan, makikita mo yan sa may mga villages, no? Yung mga population district lang ng mga mga community. Hindi mo yan makikita sa highway, bawal yan, hinuhuli yan, tinitikitan yan, or impound talaga. Tapos meron kaming truck ban dito. Basta ang dito nakapagpa-traffic talaga sa mga main thoroughfares, yung dalawang toll lanes, yung mga toll lanes na mga highway, yung yung salubungan, toll lanes sila tawag doon. So ito lang, Rojas Avenue, itong JP Laurel or Bahada, tapos Quirino Avenue, MacArthur Highway, Quimpo Boulevard, Quezon Boulevard, ano pa ba? So yun, yun yung mga kalye na yun, ay napaka-traffic ho talaga nun, no? Two-way lanes kasi yan, may mga intersections, may mga crossings. So ang makikita mo talaga dyan ay mga private cars, napakarami, bilang na yung mga jeep. Pero kung naman, pag-usapan naman natin yung mga one-way street dito sa Davao City, so maraming jeep siyempre, kasi nga yan pinaka downtown area, for example ito sa Imrecto. So mga jeep yan, marami dyan makikita. Pero kapag sa mga main roads, main thoroughfare ka talaga ng Davao City, puro private cars. So yun lang, no, sana nasagot ko si Virgilio Jr. And grabe ganda ng ating atmosphere ngayon dito. Unlike kahapon nung nag-vlog tayo dito na makulimlim, maulan. Time check tayo dito, alas 10:39 ng umaga, magkatanghali na. Pupuntahan ko lang yung nanay ko, so medyo may kalayuan yun dito sa downtown. So medyo mahaba-habang usapan to, no, topic sa ating masasakyang taxi. Pero hindi naman siguro tayo mapapagastos, no, sa pamasahe nun per minute kasi wala ngang traffic ganitong oras. Basta yung traffic dito sa Davao City, lang talaga siya, naglalaro lang siya, like 6 AM hanggang sa alas 9 ng umaga. So ganitong oras wala na masyado, 10:40. So napaka hayahay na ng kalsada, napaka luwag. So ito siya, night market to paggabi, wala ka makikitang bakas ng kalat, dumi, so, kasi dito sa Davao City, clean as you go ang rules and regulations, yung motto dito ng mga magtitinda natin, ng mga ating mga vendors, ng ating mga negosyante. Okay, so nga pala, tatanong ko lang pala yung pulso ng masa natin dito sa ating channel, mga nanonood dyan, mga nakasubscribe, no? Hindi ba magagalit sa akin ang mga Ilonggo people, mga taga Iloilo, kapag ipopromote ko ulit yung syudad ho ninyo, nang sa gano'n naman ay medyo kukunti na lang yung namin dito, yung aming yung magkaka-interest ba. Kasi maganda ang Iloilo City, no? Napaka para sa akin, marami naman ding mga nagmamigrate sa Iloilo City, marami ding turista, lalo na't napagitnaan sila ng marami silang mga pwedeng puntahan. Pag mountain resorts, meron sila sa may yung Leon, 'di ba? Leon, Iloilo. Meron din silang dagat sa may island ng Guimaras.
And malapit sila, 5 hours to 6 hours lang ang biyahe from Iloilo City papuntang Boracay. So napaka-advantage nun para pumunta ng Iloilo, like hindi sila ganun kalayo. So parang sa Davao City lang, sabihin natin na Iloilo to Boracay 5 hours to 6 hours. So parang Davao City to Mati City, na napakaganda rin ng dagat natin sa Mati City, sa Dahican Beach Resort. So from Davao City papuntang Mati City, nasa mga 4 hanggang 5 oras din ang biyahe, no, kapag ka sa bus. Pero kapag ka nasa ano ka naman, meron ka naman sariling sasakyan or nagre-rent ka ng mga van, nasa 3 hours lang yan, 2 hours to 3 hours mahigit. So hindi ba kayo magagalit sa akin mga taga Iloilo people kapag ipopromote ko pa, no, farther yung inyong napakagandang syudad, which is deserved din naman talaga, legit din naman talaga, napakaganda ng ng Iloilo City. Hindi kailangan ng sugar coating, hindi kailangan walang whitewash na gagawin. Kumbaga napakaganda ng lugar ninyo, no, city ng Iloilo City. Mas marami pang flaws ang Davao City. Pero ang Iloilo City is near or almost to close to perfection ang Iloilo City. Kaya sa mga nanonood diyan ngayon, no, na kakapanood lang sa akin na hindi niyo nakita yung mga vlog ko about Iloilo City, nako, sana i-consider niyo ang Iloilo na lipatan, no. Kung kunyari kayo nananawa na sa Maynila, sana i-consider niyo ang Iloilo City na doon kayo mag-migrate, kasi completos Ricardo sila lahat, no. Meron sila doon meron sila lahat, wala ka nang hahanapin. Universities, ang dami, hospitals, basta marami, completos Ricardo sila, wala ka nang hahanapin sa Iloilo City. So dito naman sa Davao, ganun din naman, no. Kaso nga lang, wala nagkakanda traffic na kami dito. So parang stop muna siguro tayong mga vlogger dyan, shout out. Kahit hindi ba nga vlogger, no. So wag na tayo mutahan na muna siguro sa kaka-promote ng Davao City, kasi ito nga, na tayo dito, very congested na during peak hour. Talagang nagkaka-problema na tayo dito. Ito, nakinilala na tayo sa buong mundo, no, as number 8 most traffic congestion sa buong mundo. Pero yan hindi pa po yan ngayon na vlog, hindi pa yan ngayon na content. So baka mamaya o sunod na araw. So that's all for today's video. Thank you for watching. Pero bilang tayo ng sasakyan, gusto nyo kung cars kumpara sa mga private vehicles. I mean private cars, private vehicle compare sa mga public jeepney, public transport. So kaya nito, yan ayan, nagkakandabuhol na sila doon. Kaya paano lang, bilhin natin ng mga siguro 100, hindi na kaya, no. Nagmamadali na tayo. Kailangan natin sumakay ng taxi para makapunta sa ating paroroonan, pupuntahan. Basta ito, one way street. So ibig sabihin marami talaga dito jeep as expected. So kayo na dadayo ng Davao City or mga taga Davao City, i-test sa inyong sariling mga mata o sa sarili nyo kung totoo ba talaga yung sinasabi ko dito na out of 100 vehicles ay merong 6, 7 hanggang 8 lamang ang mga pampublikong sasakyan, mga jeepney. So if you want to see it for yourself, no, kung tama ba talaga yung sinabi ko, para makumpirma nyo na ako'y nasisinungaling o hindi, subukan nyo. Pero wag dito sa one way, wag sa CM Recto, wag kayo sa San Pedro. So yun, Badjaw, taga Matina. So nabigay ko 2 pesos lang, sorry. Yan talaga barya ko hindi ko pwede ibigay yung 500. Sila bali sa ulitin ko, sa mga gusto nga i-confirm yung aking sinasabi kung gaano katotoo, gaano ka legit, na out of 100 ka vehicles is nasa hindi aabot ng 10, nasa 6, 7 hanggang 8 lamang yung mga private vehicles, I mean public jeepneys o mga public transportation or public jeepney. So subukan yung magbilang, no. Pero wag dito sa mga one-way streets, no. So doon yung gagawin sa mga Bahada, MacArthur Highway, Quimpo Boulevard, Quezon Boulevard, sa mga ganong lugar, no. Kasi two-way lane ho siya. Kasi dito na area, pinaka heart of the city, kasi ito talaga dito, lahat ng mga jeep coming from different barangays and very different routes talagang dito dumadaan. So halos ito yung lugar ng mga ruta ng mga sasakyan na pupuntahan ninyo na yung mga destination dito sa Davao City. Thank you for watching. Bye bye and ingat.